Pasintabi lang po sa mga kumakain. Bukod sa karne ng mga hayop na ito, alam niyo bang malaki rin ang pakinabang sa kanilang dumi? Dito sa isang pig farm sa Binangonan, Rizal, ang kuryenteng nagpapatakbo sa kanilang negosyo halos libre. Galing sa dumi ng higit 6,000 baboy na alaga rito. Basically, sa paghahayupan, number one, ang kailangan mo dyan is yung biosecurity na tinatawag. Kasi dyan nakarely yung pag-avoid o pagpasok ng mga sakit o ano pa mang na pwedeng makasira sa growth o paglaki ng baboy. Mula sa mga makikipot na kanal na ito, didiretso ang daloy ng pinaghalong tubig at dumi sa mala swimming pool na bangin na ito. Ang biogas digester. Sa lalim na 20 feet, nagde-decompose o nabubulok ang dumi ng baboy. Hihiwalay ang methane gas mula sa dumi. Ito ang tinatawag na biogas. Tinatakluban ng bangin para hindi umalpas ang biogas. Samantala, hihigupin naman ito ng isang malaking tubo. Ito ang kuryenteng magpapatakbo sa generator ng farm. Libre! Ayon kay Carlo, may-ari ng piggery, 300,000 pesos lang naman kada buwan ang natitipid niya sa kuryente. Ang biogas, bukod sa nakakapagbigay ng kuryente, ginagamit din sa pagluluto. Hindi na nila kailangan pang bumili ng LPG. Marami na ngayong nadidiskubring alternatibong mapagkukuhanan ng kuryente. Ang ipa ng bigas. Pati ang basura ng payatas. Pwedeng mapagkunan ng kuryente. Awareness level ng mga Pinoy tungkol sa problema ng kalikasan, kung i-compare mo siya sa 10 years ago, malaki na rin yung improvement, no? Pero since ilan ba tayo? 80, 90 million. So, ilang percentage lang ng Pinoy ang talagang nagmamalasakit sa kalikasan. Ang Makati Central Police Station, laging sinisikap na maging maagap ang kanilang pagresponde. Pero sa araw na ito, ibang pagpapatrol ang aming inabutan. Sa fast food na ito, mangangalap ang mga pulis ng cooking oil. Pagkatapos, ang sunod din nilang puntirya, isa pang kainan. Tinatapon na lang po namin. Kasi hindi po pwedeng magamit sa ulam na yung used oil. Ang mga patrol car kasi ng Makati, pinapatakbo ng cooking oil. Ito ang PNP Biodiesel, pinaghalong cooking oil at gasoline. For 24 hours, pag nasettle Ang teknolohiyang ito, dinevelop ng grupo ni Engineer John Hodilla. Sasalain muna, pagkatapos paiinitan ng langis para hindi marumihan ang makina ng sasakyan. Sa tamang timpla at halo ng gasolina at cooking oil, pwede na nitong mapaandar ang sasakyan. ang cooking oil, kung titignan mo yung density niya, halos magkapareho sila ng diesel. Plus yung property nila, yung flash point, fire point, halos magkalapit na rin sila. Kaya pag pinaghalo mo sila, halos hindi na rin makita ang kaibahan nilang dalawa. Kung tutuusin, simple lang ang imbensyong ito. Pero kapag maramihan na ang pagproseso ng langis, sa makinang ito ang bagsak. Itong ginawa namin na PNP Biodiesel, masasabi kong environment friendly yung produkto na ito. Nitong 2008, dahil sa PNP Biodiesel, nakatipid ang Makati Police ng halos
38,000 pesos kada buwan para sa kanilang 10 patrol car. At hindi lang daw malinis na buga ng tambucho ang naidudulot nito. Pag tinapos sa sewer, definitely magbabara ang sewer natin dahil kasi pag malamig dun sa loob ng sewer, minsan namumumu siya. Minsan yung mga plastic doon siya kumakapit, lalong nagbabara sa loob ng mga drainage sa sewer line natin. Ang pangangalaga ng ating kalikasan, responsibilidad ng bawat isa sa atin. Higit lalo na ngayon na merong global warming at climate change. Maraming paraan upang tayo'y makatulong. Kaya, alang-alang sa kalikasan, huwag tayong magpaka-plastic! Natapos man na ang mga kasiyahan noong Pasko, may pagkakataon naman tayong magsimulang muli ngayong bagong taon. Kalimutan na ang mga hindi magandang nangyari noong 2008, pero hindi ang mga napulot nating leksyon na pwede nating baunin ngayong 2009. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso, puso mo, Jessica Song.